Magandang hapon po. Ngayon po mag-interview po kami about sa buhay niyo po. So ito po yung first question. Maaari po ba ninyong ikwento ang inyong sarili at pamilya niyo po? Hello po, ako po si Nicole. Sa kasalukuyan po ako nasa second year ng college and hindi ko po kasama yung family ko. Hiwalay po ako sa mga kapatid ko. Bali sa tita ko lang po ako nakatira dahil siya po yung sumusuporta sa akin sa pag-aaral. So sa pangalawang katanungan naman po, sa gitna po ng mga pagsubok at sa hirap ng buhay po ngayon, ano po ang nagsisilbing inspirasyon nyo para magpatuloy po? Yung nagiging inspirasyon ko po ngayon habang nagpapatuloy sa pag-aaral, lumalaban sa buhay, is yung mga pangarap po sa akin ng pamilya ko. Yung dalawa ko pong kapatid na patuloy na naniniwala sa akin na makakapagtapos ako sa pag-aaral and makakamit ko po yung mga pangarap ko in the future. So ano po yung mga simpleng bagay na nagbibigay ng lakas po sa inyo sa araw-araw po? Yung nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa araw-araw ko is yung mga pangarap ko na gusto ko matupad. Kaya patuloy ako lumalaban kasi ayokong ma-disappoint sa akin or kaya manghinayang yung sakripisyo na ginagawa sa akin ng tita ko, yung mga patuloy na pagtulong nila para sa akin, yung paniniwala sa akin ng kapatid ko sa pag-abot ng mga pangarap ko. Okay. So sa pangatlong question po, si Clark na po yung magka-question. So, sa pangatlong katanungan, ano po yung pinakamahirap na pagsubok na naranasan niyo sa buhay at paano niyo ito nalampasan? Yung pinakamahirap na pagsubok na naranasan ko is yung namatayan ako ng member ng pamilya. Nasa 17 years old lang po ako nung namatay siya. Yung lola ko po, siya po yung nag-alaga sa akin simula ng bata ako kasi halos sobrang wala na po talagang oras sa akin yung mga magulang ko dahil katrabaho sila. Kapakahirap sila para may pagkain kami sa araw-araw. Kaya po yung lola ko na lang po yung nag-alaga sa akin. Not until po nung namatay siya. Ayun po yung pinakamahirap na pagsubok na naramdaman ko. Gaano po kahirap nung una na kailangan nyo nang tumayo sa sariling mga paa para matustusan yung mga essential needs nyo? Sobrang hirap po dun sa part na yon kasi po nung simula po nung nagka-financial burden po kami, sunod-sunod na po yung problema na dumating sa amin. Kailangan ko na po talagang matutong tumayo sa sarili kong paa para patuloy po ako makapag-aral, patuloy ko matustusan yung mga kailangan ko sa eskwelahan, yung mga project, yung mga ambagan. Ayun, kaya sobrang hirap po talaga. So po sa susunod po na tanong is, ito na po si Carpio. Okay po, sa ikalimang katanungan po natin, ano po yung mga pangarap na hindi nyo bibitawan? Yung pangarap po talaga na hindi ko po talaga mabibitawan is yung makagraduate po ako and makamit po yung pangarap ko na maging flight attendant in the future para po at somehow masuklian ko po yung mga sakripisyo, yung mga bagay na natulong sa akin ng tita ko para po makamit yung mga pangarap ko na maibalik sa kanila, maging proud naman po sila sa akin sa future. So sa ka-anim naman po, paano po ninyo nakikita ang inyong buhay sa susunod na sa mga taon? Kung ayan po ang pag-uusapan, hindi naman po natin masasabi kung ano yung mangyayari sa future, tadhana, kapalaran. Pero po yung plano ko po sa future na after 2 years or 5 years from now is makagraduate na po ako and nagkatrabaho na po ako, nakakapagtustos na po ako or nakakapag-abot na po ako ng kahit pang-aral lang po nung huli ko pong bunsong kapatid tsaka po dun sa pinsan ko. Abot po ako ng pang-paaral nila and mabalik ko po yung mga tulong na financial, hindi lang po financial, makapagpatuloy po ako ng bahay para sa tita ko, sa mga magulang ko. Ayun. Po, thank you po. Ang susunod po na mag-interview sa inyo ay si Bonillo po. Bale, sa mga susunod na katanungan po ay about na siya sa societal concerns. So, sa unang katanungan po, sa inyo palagay, sapat po ba ang pag-unawa ng lipunan sa hirap na dinaranas ng mga kabataan na gaya po ninyo?
Para po sa akin, sapat po. Sobra pa po sa sapat yung pag-unawa nila sa mga sakripisyo at paghihirap ng mga kabataan ngayon. Ngunit, hindi po sapat ang aksyon na nabibigay nila para po sa mga kabataan. Dahil po, ano po sila aware po sila sa mga nangyayari po sa paghihirap ng kabataan. Ngunit hindi po, sapat yung aksyon na natutulong o na ibibigay nila para sa mga kabataan. Ma-lesson lang po yung mga pinagdadaraanan pagsubok po nila sa buhay. Bale, ang sunod po ay buhat ng sitwasyon ng inyong buhay ngayon. Ano po ang diskarte, ang iyong natutunan na sa tingin mo ay hindi po natuturo sa paaralan? Para po sa akin, yung mental braveness po. Kasi po pag nasa eskwelahan po tayo, nagkakaroon tayo ng knowledge, natututo po tayo araw-araw. Pero hindi po natuturo yung lakas ng loob, yung sa mindset po, kung paano tayo magiging matatag sa araw-araw, sa pagsubok na pinagdadaanan natin, kung paano tayo papatuloy sa araw-araw na ginagawa natin sa buhay. Kung wala po kasi tayong strong mindset sa mga ginagawa natin, sinimon po natin yung kakayanin Yun po yung sa tingin kong hindi natuturo sa eskwelahan na ma-apply sa mga kabataan. Ngayon po, ang ating panghuling katanungan, sa tingin mo, ano po ang pinakamahalagang katangian ng isang Pilipino na nagpapabangon po sa atin mula sa hirap o kahirapan? Yung pagiging hardworking po talaga ng mga Pilipino. Kahit saan po natin tignang anggulo, sobrang sisipag po talaga ng mga mamamayan ng Pilipino. Kagaya na lang po ngayon, halimbawa na lang po yung sa init ng panahon, kahit po gaano kainit yung panahon, patuloy pa rin po silang namamasada, nagtatanim, nagbebenta, para lang po mataguyod yung pamilya nila and mapatuloy po na makatulong sa mga minamahal nila sa buhay. Yun po yung pagiging hardworking po talaga ng mga Pilipino. Thank you po. Pamimigay po namin ng handog na po para po sa pasasalamat na interview. Maraming salamat po. After our interview with the interviewee, she is Nicole and she is currently second year college and she has 2 siblings. Then she lived under the same roof with her tita, not with her parents. And now, next video, we will be showing our reflection on her experience in life. Magandang araw po. Ang naging reflection ko po mula sa interview namin ay talagang maraming estudyante ang tahimik na lumalaban sa hirap ng buhay. Habang pinapakinggan ko po ang kwento niya, naisip ko kung gaano kahirap ang sitwasyon niya dahil wala siya sa piling ng pamilya niya. At nasa tita niya lamang na siyang tumutulong at nagpapaaral sa kanya. Hindi naging madali para sa kanya ang pag-aaral dahil kailangan niyang kayanin ang kakulangan sa buhay at ang pressure na makatapos. Sa kabila po ng lahat ng hirap na naranasan niya, humahanga ako dahil hindi siya sumusuko. Kahit nahihirapan siyang pag-aralin ang sarili niya. Patuloy pa rin siyang lumalaban, nagpapatuloy, nagsusumika. Mas lalo akong inspire nang sabihin niya na gusto niyang makapagtapos para maihahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Makikita po talaga sa kanya ang determinasyon at pagmamahal niya sa pamilya niya. Dahil po sa interview na ito, na-realize ko na hindi pare-pareho ang laban ng bawat tao. May mga taong tahimik lang pero sobrang bigat na pala na pinagdadaanan nila. Natutunan ko rin na mas maging thankful sa mga bagay na meron ako at mas pahalagahan ang pagkakataong makapag-aral. Sa huli, masasabi ko na ang kwento niya ay isang inspirasyon. Pinakita niya na kahit mahirap ang buhay, basta may pangarap, tiyaga, at lakas ng loob, kakayanin pa niya. At balang araw, makakamit din niya ang tagumpay na pinapangarap niya
para sa sarili at sa kanyang pamilya. Sa bawat tao na dumaranas ng hirap at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay, tunay na kahanga-hanga ang kanilang lakas at tibay ng loob. Hindi madaling mabuhay ng punong-puno ng pagsubok, lalo na kung tila unti-unti nang lumulubog ang araw ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng pagod, sakit at kabiguan, marami pa rin ang pinipiling bumangon at ipagpatuloy ang laban para sa kanilang mga pangarap at mga taong naniniwala sa kanila. Ang hamon ng buhay ay simbolo ng mga panahong tila mabigat at nakakapanghina na ang lahat. Ito ang mga sandaling gusto mo nang sumuko dahil pakiramdam mo ay wala nang matitirang lakas. Ngunit dito rin nasusubok ang tunay na halaga ng pangarap at pagmamahal. Napagtanto ko na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o mataas ng posisyon. Mas mahalaga ang tapang na harapin ang bawat araw kahit mahirap. Ang simpleng pagpupursige at hindi pagsuko ay isa ng malaking tagumpay. Ang mga taong patuloy na lumalaban ay nagsisilbing inspirasyon sa iba na huwag mawalan ng pag-asa. Sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa bilis at pag-abot ng pangarap, kundi sa tibay ng pusong patuloy na nangangarap. Habang may mga taong sumusuporta at nagtitiwala sa atin, may dahilan tayong magpatuloy at sa bawat pagtapos ng hapon, nanatiling may pag-asang sisikat muli. Ipapakita kung gaano katatag ang isang tao sa kabila ng hirap ng buhay. Bawat sagot ay sumasailalim sa tunay na karanasan, sakripisyo at pangarap ng isang individual. Napagtanto ko na hindi madaling tumayo sa sariling mga paa, lalo na kung maaga kang naharap sa responsibilidad at kakulangan sa buhay. Ngunit sa kabila nito, marami pa ring kabataan at pamilya ang patuloy na lumalaban dahil sa pagmamahal sa pamilya, pangarap at pag-asang may mas magandang bukas. Nakita ko rin na mahalaga ang maliit na bagay tulad ng suporta ng pamilya, simpleng pahinga at ang mga taong naniniwala sa atin dahil ito ang nagbibigay lakas para magpatuloy sa araw-araw. Ang mga pagsubok ay hindi lamang nagpapahirap sa tao kundi nagtuturo rin ng mahalagang aral tulad ng pagiging matatag, madiskarte, responsable at magpapasalamat. Sa usaping panlipunan, hindi palaging lubos na nauunawaan ng lipunan ang bigat ng pinagdadaanan ng mga kabataan. Minsan ay mabilis tayong maghusga nang hindi alam ang totoong sitwasyon ng isang tao. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa, malasakit, suporta sa isa't isa. Sa huli, masasabi kong ang isa sa pinakamahalagang katangian ng mga Pilipino ay ang pagiging matatag at maparaan sa gitna ng kahirapan. Kahit maraming pagsubok, nananatili pa rin ang pag-asa at kakayahang bumabangon muli. Ito ang nagpapatunay na ang lakas ng loob ay pananampalataya ay mahalagang sandata upang malampasan ang anumang hamon sa buhay. So, ito po yung reflection ko sa naging interview po at what I think about on her experiences po. So, growing up po, hindi po naging madali yung buhay niya kasi po dumating sa point na parang mag-isa lang siya kasi wala po siyang support na nakukuha mula sa sarili niya pong pamilya, which is yung mother and father niya po. Tapos po, yung ibang students po, of course, supported ng parents, while siya naman po kailangan magpakatatag at tiisin yung hirap para lang makapagpatuloy sa pag-aaral. Pero kahit ganoon po, may isang taong hindi siya iniwan, which is ang tita niya po.
Ito yung naging sandalan at tumulong sa kanya nung gusto niya na pong sumuko. Kahit hindi po madali ang buhay ng tita niya, ginagawa pa rin po nito yung lahat para masuportahan po siya sa school at may paramdam po na may naniwala pa rin sa kanya. Dahil po dito, mas lalo po siya naging motivated na mag-aral. Tuwing napapagod po siya or naiisip na huminto, iniisip niya lang po na yung sacrifices yung ng tita niya para sa kanya. Ayaw niyang masayang lahat ng pagod at tulong na binibigay po nito. Kaya ginagawa niya po yung best niya para makatapos ng pag-aaral. At balang araw naman po, siya naman po yung tutulong sa tita niya na laging po nandyan para sa kanya. Natutunan ko rin po na hindi po kailangan na maraming tao para magtagumpay ka sa buhay po. Minsan sapat na po yung isang taong tunay na naniniwala sa kanya para magkaroon po siya ng lakas na ipagpatuloy ang lahat. Hanggang ngayon po, dala niya po yung pangarap na makatapos hindi lang po para sa sarili niya, kundi para rin sa tita niyang never po siyang iniwan.